Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yan, sa araw po na to, andito po kami sa Santa Ana, Pampanga. Dito sa Saint Isidore, the Farmer. At itong area na po ito ay pagmamayari po ni Sir Romeo Cordova. Kaway-kaway po kay Sir Romeo Cordova. At ngayong araw po, nakakatuwa at nakaka-inspire dahil may kasama po tayong agriculturist at naging OFW at ngayon po naging instructor sa KSK. At ngayon po, bibigyan niya tayo ng mas deeper na idea para makapag-engage yung mga younger generation natin into farming, no? So, pinagmamalaki ko po pinapakilala sa inyo si Sir Danny Domingo mula ng Isabela. Kaway-kaway po tayo, sir. Hello po sa mga followers ng Pinoy Palaboy. Ayan, mapagpalang araw po sa inyo. At ngayong araw po, sir, ay kayo po ang instructor dito sa KSK sa Saint Isidore. Ano po ang nangyayari dito? Bakit ginagawa niyo po itong ganitong klaseng advokasya? Ang Saint Isidore po kasi ay nagka-cater ng iba't ibang programa na dala ng mga partner agencies gaya ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Technological Educational and Skills Development Authority o kaya TESDA at ng iba pang mga partner agencies at ang gusto kong i-highlight ang SM Foundation Incorporated wherein doon kami nagkatagpo ni Engineer Cordova. Dahil kinuha nila ako na isa sa mga KSK trainers sa Region 2 in Isabela actually. And dahil doon ay na-appreciate ko ang ginagawa ng Saint Isidore at kami ay magkakatugma ng adhikain at yan ay ang mag-disseminate ng impormasyon, kaalaman at kagalingan at ang tamang pag-uugali tungkol sa pagpaparami ng pagkain upang ang mga Pilipino ay hindi sana magkukulang sa pagkain. Food security, ika nga. Ayun. So, Sir Danny, kasi po yung situation sa atin ngayon, before, tayo po isa sa mga pinaka-strongest na producer sa pagdating sa agrikultura. Ngayon po medyo bumababa. Sa tingin nyo po, ano mo yung mga factor? Bakit bumababa? At kailangan natin siyang i-boost pa na para pagdating sa future, andun pa rin yung mga farmers natin para yung food security nga, sabi nyo po, ay sustainable pa rin sa lahat-lahat. Kasi medyo ngayon yung ibang mga bata, hindi na talaga nag-i-engage sa farming. So, ano pong idea nyo doon? Gusto ko pong i-adapt yung laging sinasabi ni Engineer Cordova, ang may-ari ng Saint Isidore, na kung minsan ng mga tao ay parang nawawalan na ng lakas na loob na magtanim uli pag dinadaanan ng kalamidad. Alam nyo kasi, ang Northern Luzon ay usually madalas daanan ng bagyo, ganyan. Malalakas na hangin, ulan, baha. Sa Isabela ngayon ay kasalukuyang nabaha ang mga tabako ng mga tobacco farmers. At naranasan namin yan sa aming KSK noon sa Isabela, sa Kawayan, na sa 4 na barangay ginanap doon. At nung time na ma-harvest na yung mga gulay ay nabaha talaga nung Christine yata yun. At bago yan, may mga ibang bagyo pa na sumira doon sa mga tanim. Pero lagi niyang sinasabi, magtanim tayo muli. Magtanim tayo muli. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, huwag natin mawawalain ang henerasyon na nagsasaka. Dahil pagka yung mga henerasyon na nagsasaka ay wala nang sumunod sa kanila, so saan pagkukuha ng pagkain ngayon yung mga tao? Tama. Puro na lang, iaasa na lang sa ibang bansa o isang bayan. At totoo po yan na nabanggit nyo na nung unang panahon ay parang nangunguna tayo. We were the number 1 agricultural producer then. Pero inungusan na tayo ng mga bansa na pumunta dito, nag-aral at dinala nila yung technology sa kanila. So maraming factors naman yan. Nabanggit na natin yung weather condition and then isa pa, yung mataas din na paglaki ng populasyon, ganyan. So hindi na natin mapipigilan ang mga yon. Bagkus, para ma-mitigate yun ay kailangan magtanim tayo at magtanim. Kaya ngayon nandito ako at nandiyan ako na nakasalalay sa mga programa ng TESDA at ng SIF upang sa ganon ay makatulong sa pagtuturo sa mga tao ng mga tamang pamamaraan, tamang kaalaman at tamang
pag-uugali, knowledge, skills, and attitude tungkol sa kung ano man yung mga agriculture-related na courses na aming itinuturo. Ayun. So, yun mga totoong mga Inday, no? Grabe talaga yung passion ni Sir dahil nagkwentuhan po kami kanina, nagsabay po kami kahapon pa dito kami sa St. Isidore. May room sila na binigay sa amin. Salamat po Sir Romeo. At sa mga foods na nag-prepare sa mga team nila ay si Sir Danny napaka-passionate dahil before 11 years sa agrikultura din sa Pilipinas at nagkaroon ng chance na mag-OFW kasi mas maraming opportunity at ngayon dito na yung chance na para bumalik at para makag-share din ng knowledge at saka yung idea at saka yung paano ba talaga yung tama at dapat na gagawin sa farm kasi ito nga yung pinaka-sustainable pagdating hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no. Kapag wala kasing farmers, there's no food on the table. So, ngayon po, isa sa nakita namin na very promising at gusto namin i-share sa inyo yung lahat ng mga viewers natin, yung mga totoo mga Inday, yung mga idol, na sana po ma-share nyo din tong video na para yung mga younger generation natin, sabi ni Sir Danny na para mag-engage into farming. Pero ngayon po ay iba na din kasi. Before kasi medyo traditional. Ngayon po kasi medyo advanced na, may mga bagong technology na tayo. So, yun ang pinaka maganda at advanced na talaga. So, ngayon, isa kami sa mga kasama no sa advocacy nito ni Sir Romeo Cordova na para mapakita sa inyo na kailangan natin ng mga future younger farmers, mga young farmers no para hindi natin ma-cut yung food sustainability, yung food security natin andun pa rin at magtulong-tulungan lang tayo mga totoong mga Inday. Tama po ba yun, sir? Totoo po yan. Ayun. So, sir, ano pa ang mga nangyayari dito sa St. Isidore? Kasi sobrang dami talagang 8 hectares po ito. At yung mga nandito aquaculture, nandito po yung livestock, nandito din ang vegetable, nandito yung mga fruit-bearing trees. Meron po kayo dito. So, ano-ano pa po ang makikita natin? Ang nakikita niyong ngayon, parang nangunguna sa mga focus ni engineer ay itong hydroponics. Sa pamamagitan ng mga tubo at mga styrofoam cups ay nakaka-produce ng mga lettuce doon. That means, advisable sa urban farming. So kung halimbawa, medyo nagkukulang ka ng lupa, ay pwede ka pa rin mag-raise ng vegetable. Hindi yung, wala naman akong lupang tatamnan. Magagamit lahat yung mga empty plastic bottles, mga styrofoam cups, mga plastic cups, lahat. At mga cuttings na mga PVC pipes, magagamit lahat 'yon. Recyclable. Yes, because actually itinuturo din natin yung 3 R's, reuse, reduce, recycle. Ayun. Yan, upang sa ganun ay ma-sustain yung productive activities natin. Ayun. So yan ang isang ngayon. Aside from that, ay nasa orchard development si engineer. Kaya nga kahapon may mga bagong dating na mga yung guapol seedlings. Yun. So there will be an area devoted for that. And by the way, gusto ko pong linawin, sir, na ako ay on a working visit upon the invitation of Engineer Cordova. So we are here side by side, hand in hand. Nakamingle ako kaagad doon sa kanilang workforce at we share ideas together para sa ganun ay mas lalong mapadali ang implementation according sa mga plans ni engineer. Tama, ano? I will be here for 1 month only. Ayun, so 1 month lang po. Visitor din si sir. Pero yun siya, good friend sila kasi magkakaibigan. And nakita po namin kasi itong St. Isidore ay bago pa lang, 7 years. Pero ito na yung kanilang development. Mabilis, no? Ang laki ng expansion. Oo. Tsaka ang pinakamaganda po ay connected sila sa government. Yun na. Government and private. And private, oo. At yung pinakamaganda dito, yung pagkakaroon ng learning site. Yes, Yan, so saka gusto ko lang i-emphasize, sir, na ang pagiging partnership nila ng SM Foundation ay siya ang national trainer. Siya ang national service provider ng
SM Foundation Incorporated. Wow, galing. Opo. So yun mga totoong mga Inday. Sa mga gustong mag-visit dito sa St. Isidore, welcome na welcome dito at meron silang sariling restaurant, meron din silang mga pang-merienda, meron silang from eco-tour, ecotourism to kasi, from agri-tourism, farm tourism, may hotel, may convention, magpakasal, parang ganito, buo na, parang package, all in one. Meron din silang mga livestock, makikita nyo doon, mag-order kayo, pwede magpaluto ng native na manok, ganun. Yes. So, marami. Pwede kayo magpunta din sa may Lotus Farm din sila. So, ganun po yung sistema dito sa St. Isidore. At natutuwa ako, first time ko din nakapunta sa ganitong klaseng farm, no? Integrated, diversified, talagang medyo kakaiba din kasi andito na lahat, no? Naka all-in-one package na. So, hindi basta-basta itong ganitong klaseng business, no? At saka pagtutulong sa mga students, no? Sir, ano ba ang dito, mga students? Ano bang ginagawa? Ang mga estudyante dito ay on hand sila na ginagawa yung mga different practices in terms of production, processing, and even marketing of agricultural products. Kaya nga, nandiyan, nakikita natin sila. Kung ano man yung course nilang kinukuha ay actually immerse sila. So, yung mga iba dyan ay immersion students, ng mga senior high. Yung iba naman ay OJT, gaya ng mga iba dyan at about to graduate na mga yon. Wow. So, natututunan nila dito. Ayun. So, yung mga totoong Hinday, pwede kayo palang mag-enroll dito, pwede kayo magkaroon ng idea. So, visit lang kayo sa mga parents, no? Sa mga OFW na may mga anak na hindi nila alam kung anong gagawin. Pwede nyo i-consider itong pagpa-farm, marketing. Hindi lang pala farming dito. May marketing din pala, may hotel management, andito din yung pagtitraining. So, maganda yung ganung setup. At siyempre, pagdating sa, pag naka-sponsor ka ng government, libre yun. Tama po ba? Yes, through TESDA po. Through TESDA. Pagka naka-enroll sila sa TESDA scholarship, ay libre yung kanilang pag-aaral, pati assessment, and then may allowance pa sila. Tama. Galing nun May allowance pa, yes. Oo. Ganun po ako nag-umpisa bilang TESDA accredited trainer na kailangan kong kumuha ng mag-undergo ng NC2 training upang sa ganun ay makaakyat ako dun sa trainer's methodology, ganun. So, and so on and so forth. Ayun. So, yung mga may passion talaga na kagaya ko na gustong magturo, I may not be in actual I may not have an actual farm, ganyan. But I have many farms. Dami kong farm dahil sa mga itinuturo ko at mga tinuturuan ko ay doon nagkakandak. Yun ang knowledge, skills, and attitude learning process. So yun po yung pinakamaganda. So sa sa idea kasi, pag nagkaroon ka ng farm, no? At kulang ka sa idea, medyo tagilid po ang mangyayari. Pero kung well-experienced ka, well-knowledgeable ka sa mga nangyayari sa farm mo, possible ang farm mo ay magiging successful at sustainable. So, kung gusto nyo pong ma-visit din nila, sir, feeling ko sa akin lang tong understanding, nandito si sir kasi working visit nga siya. Nandito siya siguro to gather and to benchmark. Kasi baka dadali niya sa Isabela, baka yun yung mga future projects niyo po doon. Ganon din. At saka isa pa ay may mga nadala na rin ako ng mga idea na dadalhin dito. Ayun, something like that. So mag-share. By virtue of our relationship with Engineer Cordova as one of his KSK trainers, ay ganon ang aming working relationship. Ayun. So yung mga totoong idea, sana po na-inspired namin kayo at nakuha niyo po yung punto na ginagawa namin itong video na to. Please share the video para sa mga young farmers natin, yung mga younger generation to engage into farming, no? Kasi para sa food security dito, sa totoo lang po sasabihin ko sa inyo, ito po yung pinaka sustainable, may kita po talaga sa farming. Yes. No? So hopefully soon ma-interview natin yung may-ari po dito si Sir Romeo Cordova. Sana mabigyan tayo ng chance, no? So medyo busy kasi siya. So pero ito si Sir napagbigyan tayo ng chance si Sir Danny. So Sir Danny, pwede niyo bang silang bigyan ng advice, no, sa mga younger generation na mag-engage into farming? Opo. Sa mga kabataan, gusto naming ipaalam sa inyo na ang farming kasi ay it's really an enterprise. So kung halimbawa gusto nyong mag-engage sa business na agriculture related, nandito, may opportunity dito. Actually, yan ngayon ang trend na
medyo marami na ang nag-engage into agriculture for business purposes. Ganyan. So, i-ano natin, i-diversify natin ang ating nalalaman tungkol sa agriculture and eventually connect it into business. Kaya pagka nandyan ka na, ay mas lalong dadami pa. It is the only discipline, I can say that agriculture is the only discipline where you can connect so many businesses out of it. So, yan ang ating pang-convince sa ating kabataan. Pagka meron food security ang isang komunidad, ay peaceful ito. At higit sa lahat, kung healthy yung pinoproduce, gaya dito, healthy food items ang mga pinoproduce dito dahil organic, good agricultural practices according to NTS, na PNS, Philippine National Standard, ay nakakasiguro ka na tuwing kakain ka ay wala kang inaalala na baka magbigay ng sakit sa iyo yung kinakain dahil na-produce mo ito ng safe procedures. Ayan. So yun. Yan ang isang linya na sinusundan ng St. Isidore the Farmer. Ayun. Thank you po, Sir Danny. Galing. Kasama niyo po kami sa advocacy niyo. So, yung mga totoong mga Inday, sana na-inspired namin kayo. At konting brief lang po na itong St. Isidore ay organic na sila din. No? So, soon magkakaroon sila ng certificate para mapakita sa inyo na yung produce nila ay organic, safe, at quality. Tsaka dito, pag nag-order kayo, from farm to table yung kanilang setup. So, pag kinuha doon, may isda, may manok, may mga gulay, prutas, itlog, So, from farm to table. So, yun po mga totoong mga Inday. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa amin. Please, don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, sa susunod po, kayo din ang ma-feature namin kagaya ni Sir Danny, no? As ang agriculturist, OFW. At ngayon bumalik sa kanyang Pilipinas kung mahal talaga, no, na mag-support at magturo at mag-share ng mga knowledge pagdating po sa agrikultura. So, yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques at sigurado yan, kapag sinunod nyo po ang diskarte nila, yun din po ang magiging resulta. So, kasama po natin ngayon mula pa sa Isabela, no? Si Sir Danny Domingo, Quirino Isabela. Yeah. Opo, yun. Galing, malayo talaga, no? So, maraming salamat mula dito sa St. Isidore, Santa Ana, Pampanga, Kaway-Kaway. Sir Danny, thank you so much po. Happy farming! Thank you sa Pinoy Palabor.